kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay. Maynila, Maynila, pangarap ko'y mabubuhay. paglingap na walang kapantay. Si Francisco Maniago ay isang revolusyonaryong Pampanggenyo na lumaban against sa polo air serbisyo ng mga Espanyol. Do you see who's behind me? He is Gregorio Aglipay. He is known for being a Roman Catholic priest who led the founding of the Philippine Independent Church. He was also a political activist and military leader during the Philippine Revolution and the Philippine-American War. Si Apolinario Mabini, kilala bilang utak ng revolusyon. Siya ay isang bayani at isang pangunahing tauhan sa Rebolusyong Pilipino. Ang nasa likuran ko ngayon ay si Mateo Carino. Si Mateo Carino ay isang nagmamay-ari ng lupain na kilala natin ngayon bilang Baguio City. Si Mateo Carino ay nagsimula ng pag-aalsa laban sa Spanish Revolt. At pagkatapos ito, ginawa naman siyang kapitan ni Emilio Carino. Sultan Dipatuan Kudarat ay ang ikapitong sultan ng Maguindanao mula 1619 hanggang 1671. Siya rin ang direktang inapo ni Sharif Kabungwasan, isang marlikang Malay Arab mula sa Johor sa nagdala ng Islam sa Mindanao sa pagitan ng 13 at 14 na siglo. Si Marcelo H. del Pilar o kilala bilang Plaridel ay isa sa mga bayaning lumaban para sa pagrereforma ng ating bansa noong panahon ng Kastila. Isa siya sa bumuo ng La Solidaridad noong panahon ng 1889 at ang mga nilimbag niyang pampleta ay nagsisiwalat ng pang-abuso ng mga praile laban sa ating bayan. Boss? Bossing! Boss! Did you know General Vicente Alvarez was a Zamboangueño revolutionary general who led the revolution in Zamboanga, which forced the surrender of the last Spanish Governor General of the Philippines, Diego de los Rios, effectively ending the Spanish occupation in the Philippines. Si Dato Amay Pakpak ay nangangahulugang ama ng Pakpak. Pangalan nito ng kanyang anak na babae. Siya ay pinanganak sa Wadi Marawi. Kilala rin siya bilang isang mapangis na mandirigmang Muslim na nagtanggol sa Kota Marawi noong kolonisasyon ng Espanyol sa lugar ng Lake Lanao na kilala bilang labanan ng Marawi noong 1891 at 1895. Uy! Nandiyan pala kayo. Apolinario de la Cruz nga pala, o mas kilalang Hermano Pule. Siya ay isang sobrang lihiyosong tao na binalak pumasok sa seminaryo. Ngunit pinigilan siya ng mga Espanyol na praile. Kaya nagtatag siya ng tinatawag na Cofradía de San Jose, kung saan meron itong 4,000 hanggang 5,000 miyembro na mula sa Tayabas, Laguna at Batangas. Si Hermano Pule ay pinapatay noong taong 1841 at ang kanyang ulo ay tinusok sa isang kawayan at inilagay ito sa kalsada ng Mahaynay. Yo, shoutout sa mga kabataan dyan. Si Aman Dangat nga palala. Nakilala rin bilang Kenan na isang makapangyarihang maampus ng bayan ng Malakdang sa isla ng Sabtang, Batanes, Pilipinas na naghasik ng laban sa mga Espanyol mula noong 1785 hanggang 1791. Alam mo ah! Si Dr. Jose Rizal ay isang pambansang bayani ng Pilipinas. Isang manunulat at doktor. Ipinanganak sa Calamba, Laguna at siya ay kilala sa kanyang katalinuhan at naging bihasa sa iba't ibang wika. Nag-aral siya ng medisina sa Europa na kung saan siya ay naging aktibo
sa kilusang propaganda na nagtataguyod ng mga reforma laban sa kolonyalismong Espanyol. Kabilang sa kanyang mga tanyag na akda ay ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na parehong naglalantad ng mga hindi pagkakapantay-pantay at katiwalian sa lipunan. Bagamat siya ay nagtutulak para sa mapayapang reforma, siya ay nahatulan ng kamatayan ng pamahalaang Espanyol dahil sa sedisyon. Ang kanyang pagkapatay ay nagbigay diin sa kanyang papel bilang isang martir na nagpasigla sa mas malakas na pagnanais para sa kalayaan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, si Rizal ay itinuturing na simbolo ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Mahalaga ring banggitin ang malawak na impluwensya ni Rizal sa kultura at edukasyon ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan sa mga paaralan. At ang kanyang mga ideya ay nananatiling may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Bukod sa kanyang mga nobela, nagsulat din siya ng mga tula, sanaysay, at mga sulat na nagpapakita ng kanyang malalim na pag-uunawa sa kalagayan ng bayan at ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang buhay at mga gawa ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Pilipino na nagpapatuloy sa pagsusumikap para sa isang makatarungan at malayang lipunan. Ang kanyang pagiging isang simbolo ng nasyonalismo ay hindi lamang dahil sa kanyang pagkamatay, kundi dahil din sa kanyang patuloy na impluwensya sa pag-iisip at pagkilos ng mga Pilipino. Siya ay higit pa sa isang bayani. Siya ay isang inspirasyon. Kung saan nga may saysay, dapat binabaybay! Kaya naman, nandito kami sa Manila upang magbigay Impormasyon sa makasaysayang bagay! Salamat sa pagsubaybay! Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I tried to ride in Disneyland. What's up mga vlog? Welcome to my guys. Magandang umaga! Hello vlog, welcome to my guys. Papunta kami ngayon Luneta. Liligaw na kami, saan ba banda to? May mura eh, no? Yeah. City Hall daw. Pupunta namin ngayon si J-Riz. Kakamustahin namin yung lagay niya. Tatanong namin kung nangangalay na ba siya kasi pag nangangalay na siya, pwede ko siyang palitan. Yo, dito na kami ngayon sa Luneta. Ang daming statwa. So, isa pa siya. So, without delay, Francesco Manigo. Manyago. Manyago ba? Francisco Manigo. Komportable yung masyado. Jerry Spark. Nandito kami ngayon sa Lun. Ano pa? Galaw-galaw, boss. Poste ako. Ay. Dapat Masyado kami malayo? Okay na. Manila.